Okay, papunta tayo kay uncle ko dito sa Dagupan para i-meet siya. At may pag-uusapan kaming tungkol sa sasakyan. Ayan o, Evo look ba to? Ay, totoong Evo. Ang coaching sinasabi ko, meron ng bibili pero hindi pa naman sure. Pupunta rito yung buyer para tignan yung auto, pero may kasama na siyang tow truck just in case magka-close ang deal. Ayun si Tito tsaka si Tita Suzette. So ayan yung sinasabi kong auto, 2000 Lexus IS 200. So itong kotse na to ay binanggit lang sa akin ni Tito nung isang araw. Actually nagulat nga ako na kung meron daw akong alam na buyer. Nagtaka naman ako dahil wala talaga akong idea na may ganitong kotse si Tito. Ayun no. Kaya yung nabanggit na sa akin to, gulat na gulat ako na meron pala siyang ganitong auto. Sabi niya 10 years na raw, halos na nakatambak sa garahe. Kaya na-curious ako at pinuntahan ko kaagad. Nagulat nga ako na meron palang ganyan. Biruin mo, Lexus IS 200, nakatambak lang. Nasira daw to noon, pinagawa niya sa Lexus Manila, tapos after a year or so bumalik yung sira, tinambak na sa garahe. Bali ito yung ancestral house nung asawa ni Tito, si Tita Suzette, and almost 8 years na, Tito. Bali yan si Tito ko, siya yung owner ng kotse. Minor setback, naiwan ni Tito yung susi sa bahay nila sa Dagupan. Babalikan niya pa dahil hindi mabubuksan to nang walang susi. So short story lang, itong Lexus IS 200 is nabili nila brand new sa Lexus Manila. Hindi ko lang alam kung magkano nabili nila, pero first owner sila. Tapos alam ko si tita ko lang ang gumagamit nito. Yun nga, ginagamit hanggang sa nasira. Hindi na ginamit. Ako mismo nanghihinayang din sa coaching ko, pero I would love to have this car, pero I don't think I can maintain it, or syempre kaya kong ayusin, pero in the long run ba na magbe-maintain, bibili ng mga pyesa kasi napakahirap ng parts nito. Merong available parts pero I think sa Lexus Manila lang available, and syempre being a Lexus siguradong may presyo. Hindi ko pa priority yung mga ganyan ngayon. Kaya swerte na lang yung makakabili nito, and hopefully mapatino niya ulit at maibalik sa kalsada. So right now we're just waiting for the buyer. Galing siya sa Quezon City. Siguro any moment na darating na yun. Subscriber ko raw siya sa YouTube channel ko. We're looking forward na ma-meet ko rin siya. Ilang araw na rin kami nag-uusap. Dito na yung ating buyer. Yan, si Mr. Hello, Timmy. good morning. Good morning. Siya pong napakaswerteng kukuha. Dahil hindi ko na kukunin, sa kanya na lang. Actually, okay. Matagal ko na talagang naghahanap talaga ako, Sir Bong. Talaga? Ng mga ganyan. Nung IS2, ang problema, hindi talaga ako makachamba. It's either sobrang mahal or parang na-modify na. Kaya nung nakita ko talaga yung post mo, sabi ko talaga dapat makuha ko na talaga agad. Siya yung sinasabi kong almost a week na kami nag-uusap. Eager nga siya talaga makita yung kotse dahil para sa akin swerte siya rito dahil unang-una first owner, all original. Ang mangyayari lang yan is either he will be very lucky or very unfortunate. Kasi tingin ko basic lang sira nito baka nga spark plug lang kasi sila uncle ko ayaw na ipagawa talaga, or there could be other issues. Hindi natin alam kasi nga 8 years na siyang nakatambak dyan. Pero it's worth the risk naman. Hopefully ma-reward ang risk na tinitake mo, Sir Timmy. Actually may friend nga ako, Sir Bong kasi meron din siya na stock na IS 200. Kakausap nga lang namin kanina regarding dun sa kotse. Sabi ko parehas na tayo. Yun, magkikita rin kami kasi hindi rin running sa kanya. So yun, nagtutulungan kami saan makakahanap ng parts, ganyan. At least may katandem ka pala. May katandem. Halika sir, pakita ko sa inyo yung kotse. Check na. Yan. What do you think? Grabe. Parang hindi nga talaga ginalaw. Tsaka nililinis siya nung tauhan nila dito. Careful, madulas. Nakastock lang talaga siya.
Open kaya? Hindi. Nakalaki. Ginawa pa yung susi. Pa-suspense pa. Pero kadalasan kasi talaga ng mga ganito, it's either sobrang modified na talaga. Hindi ko rin alam kasi first time naman ako magkaka Lexus. Dati kasi, Sir Bong, puro lumang Mercedes ang ginagawa ko. Mga 124, 123. Parang nagsawa na rin ako. Maiba naman. Maiba naman na project. Tsaka hindi basta-basta. Oo. Masubukan naman ng iba. So first impression, sir, ano palagay mo? Makinis talaga. Parang feeling ko, konting buffing lang ito eh. Oo. Konting buffing lang ito, yung sa body wise, okay eh. Kasi nakabubong siya eh. Hindi siya exposed eh. Kahit nasabihin mo 8 years. Pero, urig lahat eh. Headlight lang, hindi naninilaw. Hindi naninilaw. Diyos ko, grabing. Ito wala lang to. Madali lang. Pati pearl white to eh, no? Pearl white ata. Pearl white nga. Pearl white. So medyo mas... Special paint pa yan. Special paint pa. Sa Japan, ano daw ito eh, Beams engine. Original? Oo, na 4-cylinder. Yamaha? 4-cylinder. Na malakas. Alam mo kasi mga IS kasi 1G FE engine na Street 6. Parehas to ng mga Toyota Crown. Tapos yung yung Chaser na Sa ibang market, Alteza to, di ba? Alteza. Pero may nabasa pa ako na may variant daw to na 2JC ang makina. Oo, yun. Pero I think sa ibang bansa 2J or 1J eh. Yun yung mga nababasa ko din sa forum. Pero talagang bihira talaga yung IS. Wala ka masasabi eh. Ang Lexus IS200 ay inilunsad noong 1999 sa Europa at naging sagot ng Lexus sa lumalaking compact executive segment. Kilala ito bilang Toyota Alteza sa Japan mula 1998 hanggang 2005. Sa Pilipinas naman, ang mga modelong 2000 ay karaniwang may 2.0 liter na straight 6 engine at available sa sedan at wagon variants. Ang 2000 Lexus IS200 ay gumagamit ng 2.0 inline 6 na gasoline engine na tinatawag na 1GFE na gumagawa ng 153 horsepower at 195 Nm of torque. Nakakaabot ito ng 0 to 100 km per hour sa loob ng humigit kumulang 9.5 at may top speed ito na 215 km per hour. Hindi lahat ng Lexus IS200 ay mayroong limited slip differential or LSD. Ang ilan ay mayroong open differential bilang standard, habang ang ilang sport models o mas mataas na trim ay may kasamang Torsen LSD mula sa factory. May available din na aftermarket LSDs para sa IS200. Itong Lexus ni tito ko ay palagay ko ay sport version dahil sa kanyang sunroof. Kaya malamang ay naka-LSD din ito, but I'm not sure. Kadalasan din itong ginagamit sa drifting dahil sa layout niyang front engine, rear wheel drive. Pero bago yun, malakas siya. Malakas sa gas? O malakas? Hindi naman po sir. Yung sa gas naman po, sa apak naman na po. Oo, sa apak na yun eh. Ikaw din pala talaga ang nagdadala. Hindi naman siya kumadyot-kadyot na low power. Hindi po. Nung nag-low power na, sabi ko balik na tayo pababa. Sabi ko sa matanda. Hindi, akit mo kaya niya yan. Parang hindi driver. Sabi niya sa'yo, bahala ka. Sabi ko, gumapang po kami hanggang kwan. Bago yun, naparepair mo na to, naparepair na to ng may-ari, no? Dinala sa Lexus. Opo, si Sir Amboy po. Oo. Yung Amboy, yung uncle ko. Yung uncle. Opo, yung in-law po niya. So dinala sa Lexus, pinalitan ng... Wala po ang pinalitan niya. Malalaman natin. Huwag ka mag-alala, Sir Bong. Bibidyohan ko kung ano yung gagawin sa engine. Isasend ko sa'yo. Yan, sige. Isasend ko sa'yo. Para makita malaman natin. Kung ano yung nangyari sa project. So ayan na yung wrecker. Si Tito Amboy na lang hinihintay para sa susi. So at long last makakalabas na siya. A few moments later.
pasensya na po. Pagdating namin dito kanina, bubuksan ko na sana. Wala na yung susi. Ito na po yung susi. Thank you. Nag-iisa na lang to. Oo, nag-iisa na lang. Tapos tinipa na po namin kasi medyo... Flimsy na. Oho. Pero napapalitan naman ito. Opo. Nagawa naman ng ano. Ay, importante ma-open yung nga. So, ano. pwede po yung open Sige, na. para Manual open lang muna. Opo. So matagal na po ito sa inyo na hindi... Oo. Anong ibig niyo pong sabihin? Na hindi napapatakbo? Na hindi napatakbo, na-stuck na lang po. Ay, opo. Ilang taon na... Ito po, siya po ang driver namin noon. Na siya na rin umuupa ngayon dito at may negosyo na sarili yan. Anong siyang huling may dala nito? Ilang taon? Anong taon to, Paul, na hindi na natin nagamit? 2017 siya. Ayan. So malamang siya rin nakasira. Siya ang huli may dala eh. Ay, ang bigat ng pinto. Wala, talagang, alam nyo, gusto ko sana para sa pamangking ko to. Kaya lang wala siyang budget. Oo. Sabi ko nga kay Sir Bong, anytime, tawagan lang niya ako. Ano po yan, walang yung body works niya, walang problema. Ang naging problema lang po noon nito, parang palyado yung andar niya. Tapos dinala ko sa Lexus, pinalitan nila yung high tension wire and it solved the problem. And then siguro after 1.5 years, nagkaganon uli, tinanong ko yung father-in-law ko, ay ayaw nang gumastos, kaya hindi na namin na. Kamag lang po yan. Ano pa ba So, yung papers, kompleto naman po. andyan, dala ko. Sabi ko na. Paul, meron ka bang matatawagan dito sandali na merong compressor? Oo. Bayaran na lang natin. Tatanong niyo po siguro. Sige Baka po. pwedeng tanongin natin. Sa akin, ang intention ko po, hindi ako buy and sell. Sarili po talaga. Ate, mabuti naman. It's going to be in good hands. Sarili po talaga. Bigat talaga, grabe. Ayun yung hood prop sa taas. Ay, dito na pala siya naka-ano. 1GFE. 1GFE. Engine. Ano siya? Pagkala, 6 sir, cylinder. pinapunta po ko yung... Thank you. Thank you, Paul. Hindi ko po kasi kakilala yung mekaniko dyan, sir. Tapos yung ano mo nito, merong... Ito, tingnan niyo yung langis niya. Ganda pa eh. May langis pa naman, no? Ibig sabihin, okay siya talaga. Sabi, kumbaga wala naman kayo ginawa po dito, eh. No? Wala na ho. Kung paano siya huling pinarada dyan. Yun na yun. Yan na yan. But even then, wala po kaming minodify dito. Ako po hindi mahilig mag-modify masyado. Mas ano ako mag-vintage. So upon inspection naman si Sir Tim mukhang naligayahan naman sa mga nakita niya. Yung engine bay merong talagang mga dumi-dumi doon. I believe na binahayan nga ng daga yun. Pero hopefully wala naman mga nginat-ngat na wires. Ganyan talaga mga daga kahit nga dito. Yung mga sasakyan ko rito sa garahe sa amin binabahayan ng daga pag matagal na nakaparada. Pero gayon pa man, I'm so glad na natuwa naman si Sir Timmy sa mga nakita niya. And ito nga, na ini-inspect niya yung mga dokumento, mga deed of sale, mga ORCR, lahat naman original. Kompleto naman and malinis naman ang papel, complete and clean documents. Ito, nagbabayaran na sila. Napakabilis ang transaction actually. Walang arte si Sir Timmy. Sisimulan ng hilahin yung kotse. Hindi pa namin alam kung paano hilahin kasi wala kami nakikitang tuhok sa harap at baka tamaan yung bumper. Pero bahala na. Kayang-kaya na yun ng mga tow truckers. Hanapin lang namin yung shift lock para ma-neutral. Pinipindot lang yun eh, di ba, Sir Bong? Supposedly, oo. Ayun, meron. Meron. Shift override. Ayun. Ayun. Isa pa. Ayun, okay na. Neutral. So, neutral na. Tapos, handbrake. Oo. Sana hindi nakadingit yung preno. Ayun, nakababa. Ayan. What can you say, Sir Timmy? Jackpot. 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 Ayos. I think magsa-start to mabilis. Oo. Minor lang siguro. Based dun sa mga nakita. Oo.
sense, ano? Para hindi mahirap anuhin. I-rampa. O Tito, ano masasabi mo? Eh di, ang hirap nang bumalik. May siguro si Bong na magsasabi. Oo. May behind the story. Meron kami 1 hour delay. Umikot pa. If you don't mind me asking, magkano mo nabili yan? Before, I think about mga nasa 1 million before. That was 1999. Yeah. Ano siya, in-import nyo? O available na siya sa... available na siya. It was offered by ng Toyota Otis. From Toyota Otis, which is now Toyota Makati. They offered us, instead of buying a Crown, they offered, bago labas na Lexus, they offered the Lexus. At hindi rin namang malayo yung difference. That's why we opted with Lexus. Okay. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. First time na nasilayan yung araw. After so many years. 2016, after 9 years. 9 years. So sabi ni Sir Timmy, didiretso niya raw sa shop sa Bulacan. Doon daw siya nagpapagawa sa may Santa Maria. Ayan na, hindi na mapigilan yung ngiti. Oh. Kaya makikita mo na siya ngayon. Oo nga. May makikigamit na agad. It's not meant to be. Sabi ng mga right car, wrong time. Dito sana ilalagay. Lalagyan na lang daw ng lalagyan ng cover. Ay, sabi ko hindi pa rin. Hindi pa rin. Wag. Tama sa kalso, sakto. Pwede ba na yung handbrake, Kuya Paul? May hangin. Mapiklear sana siya. Lakas yung hangin. Saka kita mo yung play niya. Oo nga. Ganun pa siya. Maganda pa yung suspension niya. Okay, wala na laman yung garahe. $17.45 series. Tingin ko pwede pa, walang bitak eh. 17? 17 nga, 215.45. Pwede. Oh, boss, congratulations ha sa bago mong Lexus IS 200. Ano masabi mo, boss? Ganda, ganda. Bali, ang mangyayari, magsasend ako ng videos kay Sir Bong kung ano yung magiging update sa engine, sa mga gagawin para at least updated din. Alright, so abangan nyo yan guys. At gusto ko lang i-congratulate si Sir Timmy. Thank you for a very smooth transaction. Alright? Congratulations. Uwi na ng Manila. Okay, ingat. Thank you. Okay. So ayan, sabay na Lexus. Mukha namang good boy na ito ba? Lumipas na. Ilan pa ako na ba ngayon? Magsi-50 ka na rin, di ba? Po 49 pa lang naman. Bye, Tim! Go ahead.
Enjoy! Ingat! Alright, so close na ang deal. Nagkasundo na si Tito Amboy tsaka si Sir Timmy. And I'm very glad na the transaction went smoothly. Walang aberya and parehong masaya. Lalong-lalo na si Sir Timmy. And hindi mapigilan ng ngiti ni Sir Timmy. But anyways, congratulations sa iyo, Sir Timmy. Thank you sa pagkuha kay Lexus and I'm sure maalagaan mo siya mabuti. Thank you very much din kay Tito Amboy and Tita Susette. Naalala niyo ako pagdating sa sasakyan. And of course sa inyong hospitality. Okay? So uwi muna ako. Dito na ako sa Dagupan. Uwi muna ng Subic. And sana nag-enjoy kayo dito sa short video kong ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe. Alright? Thank you for watching everyone. I will see you in the next one.